Magandang araw sa inyong lahat, Sir Jupiter. Naway mapili ninyong basahin ang kwento kong ito. Itago niyo na lang ang pangalan ko bilang Grace. Dati akong nagsilbi bilang mayora sa isang lugar sa Mindanao na hindi ko na lang papangalanan. Medyo sensitibo po kasi ang ikikwento ko sa inyo ngayon, at kung sasabihin ko kung saan ito nangyari, siguradong matutumbok na ako ng mga taga roon. Aaminin ko, Sir Jupiter, dahil sa paulit-ulit na pagtiwala ng mga tao sa akin, nawala ang pagiging mapagkumbaba ko. Nasilaw ako sa posisyon at halos inapakan ko na ang ibang mga mahihirap. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Ilang mga katulong ang nag-resign dahil sa ugali ko. Wala naman akong pakialam noon, Sir Jupiter, dahil iniisip kong marami naman talaga ang nag-a-apply sa akin dahil sa malaking offer. Subalit sa isang buwan, nakatatlong beses akong nagpalit ng katulong dahil sa hindi nila magustuhan ang ugali ko. Sa ika-4 na beses, lalaki na ang nagpakita sa akin. Binata, gwapo, mabait at makisig. Si Esteban. Nagustuhan ko siya, Sir Jupiter, kaya naman hindi na rin ako nag-alinlangang tanggapin siya. Siya lang ang hindi ko sinungitan sa lahat ng nag-apply. Mabuti na lang at naging mabait din naman siya sa akin bilang houseboy. Napansin ito ng ibang mga tao pero wala naman akong naging pakialam sa kanilang naging opinyon. Palaging wala ang asawa ko na si Donio. Si Esteban ang siyang nagbibigay sa akin ng kaligayahan at di kalaunan nabuo ang sekretong relasyon naming dalawa. Ang akala ko pa naman na ang relasyon na yun ay sisira lang sa reputasyon ko bilang mayor. Pero mas malala pa pala sa inaasahan ang mararanasan ko. Isang araw, nagulat na lang ako nang bigla akong hinatak papunta sa gilid ng isang matanda habang naglalakad mag-isa sa kalsada. Maggagabi na yon, kaya natakot ako at muntikan pang mapasigaw. Si Manong Curyo pala, isa sa mga kilalang albularyo sa aming lugar. Kinakailangan mo mag-ingat sa taong kinakasama mo ngayon. May binabalak siyang hindi mo nalalaman. Hindi mo pa alam ang kanyang buong katauhan. Kung hindi ka mag-iingat sa kanya, asahan mong may mangyayaring masama sa buhay mo na hindi mo magugustuhan. Pagsisisihan mo yan habang buhay. Nangunot ang noo ko sa kanyang sinabi, Sir Jupiter. Pero hindi ako nagtanong. Basta ko na lang siyang nilagpasan at dumiretso ng bahay. Sa may pintuan papasok ng kusina, narinig kong nag-uusap ang asawa ko at si Esteban. Kumabog ang dibdib ko bigla, Sir Jupiter. Nakaramdam ako ng kakaiba sa kanilang usapan. Madali pa naman gawin kasi palagi kong kasama. Gusto mo rin ba malaman ang malagim na sikreto niya? Hindi ko na muna alamin ng tungkol dyan. Tsaka anak, kung magawa mo na ang pinag-uutos ko sa'yo. Huwag mo rin kalilimutan na likumin ang pera niya doon sa kanyang safe dahil yun lang din ang pakay ko. Kinakailangan mo magawa ang bagay na yan bago matapos ang buwang ito. Parating na ang eleksyon. Alam mo na, kinakailangan kong manalo sa pagkakataong ito. Huwag kang magalala, madali lang yan. Hindi naman siya ganun kahirap para hindi maligpit ka agad. Kaunting kembot lang doon nyo, bayad na agad ang utang mo. Mabuti kung ganun. Kinakailangan ko siya mawala sa lalong madaling panahon. Sabik na ako eh. Bigyan mo ako ng 3 araw magmula ngayon. Makikita mo ang resulta. Kumuha na ako ng buhok niya at tinali ko na yung sa insektong gagamitin ko para sa pagsisimula ng kanyang paghihirap. Dapat nga lang magkaroon tayo ng kaunting pasensya rito. Huwag na tayong maraming satsat. Basta yun ang usapan. Baka mamaya dumating na yon. Kinakailangan natin mag-ingat. Nang marinig ko ang paggalaw ng upuan, nagkunwari akong kararating pa lang. Nagulat silang dalawa nang makita ako. Kita ko ring nagkunyari silang hindi magkasabwat sa kanilang pinag-usapan. Mabilis na pinunasan ni Esteban ang mesa habang si Donio naman ay uminom ng kape.
Hindi ko sila pinansin masyado, Sir Jupiter. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang mga pagkain sa ref para magluto. Paulit-ulit ang kanilang mga salita sa isip ko at mas lalo iyong nagpapanginig sa akin. Yun kaya ang sinasabi ni Manong Kuryo? Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam akong aalis ng bahay dahil may kailangan akong puntahan. Nakaporma ako, Sir Jupiter, para hindi mahalatang kung saan lang ako pupunta. Hindi na ako tinanong ng asawa ko dahil sanay na rin siyang kung saan-saan na lang din ako naiimbita. Sa gabing iyon, pumunta ako sa bahay mismo ni Manong Kuryo at isinalaysay sa kanya ang mga narinig ko. Nagulat ang albularyo pagkuway kumuha siya ng gamit pang tawas. Hinulaan niya ako, subalit wala naman siyang nakitang kakaiba. Aniya magsisimula pa lang ang lahat, pero posibleng ako ang tinutukoy ng dalawa. Gusto akong ipapatay ng mismong kabit at asawa ko. Hindi ako umuwi sa amin dahil sa takot na baka kung ano ang gawin ni Donyo sa akin. Sa bahay ng albularyo ako natulog, subalit kahit nasa malayo ako, Sir Jupiter, sinundan pa rin ako ng nakakatakot na pagbabanta sa panaginip. Hinahabol ako ng isang nakakatakot na nilalang, puro itim ang kanyang katawan at napakatangkad. Umaalingaw-ngaw ang malademonyo niyang tawa sa paligid habang nagtatatakbo ako. Wala akong kasiguraduhan sa pupuntahan dahil puro tubig lang ang tinatakbuhan ko. Wala rin akong makita dahil sa dilim. Gusto kong magsalita at manghingi ng saklolo pero di ko mabuka ang bibig ko. Dahil sa panghihina ko, Sir Jupiter, bigla na lang akong natumba. Naabutan ako ng itim na nilalang. Nakita ko ang kanyang nanlilisik at namumulang mata at mas lalong nanindig ang balahibo ko nang makita ang kanyang matutulis na pangil. Sinubukan ko ring pumikit pero naninigas ang mga talukap ko at hindi ko magawang isara. Pilit kong binuksan ang bibig ko pero walang lumalabas na boses mula roon. Pagkuway, narinig ko siyang magsalita at sinambit ang pangalan ko. Pamilyar na pamilyar ang kanyang boses pero hindi ko matukoy kung kanino yun. Ilang saglit lang, laking gulat ko nang biglang tumambad si Esteban sa harapan ng nilalang at pinugutan niya ang ulo. Doon na ako nakasigaw ng pagkalakas-lakas. Nagising ako, Sir Jupiter. Walang ibang tao sa loob ng kwarto. Madilim ang paligid at tanging ang mahinang liwanag ng buwan lang ang siyang ilaw mula sa siwang ng bintana. Biglang may nabasag na baso sa may paanan ko. Kumabog ang dibdib ko, Sir Jupiter, lalo na nang makita ko ang aninong dumaan sa harap ko mismo. Hindi ko nagawang makagalaw kaagad dahil sa takot. Iniisip kong baka sa paglingon ko sa may kabilang banda, nandoon ang itim na nilalang at makikita ko ang kanyang nakakatakot ng ngiti at mapupulang mga mata. Nakarinig ako ng mahinang bungisngis mula sa likuran ko mismo. Sa tabi ko mismo, nanindig ang balahibo ko. Hindi ko talaga gustong lingunin kung ano man ang meron doon dahil iba na talaga ang pakiramdam ko. Laking gulat ko pa nang biglang bumukas ang pinto at may anino ng isang lalaki ang lumitaw. Napasigaw ako, Sir Jupiter, at itinapon ko pa ang rosaryo na nasa bandang mesa doon sa aninong yun. Nang magsalita ito, doon ko napagtantong si Manong Kuryo pala. Kasama niya si Donyo at si Esteban. Hindi ako makapaniwala sa kanyang ginawa pero hindi ko rin pinahalatang may nalalaman ako. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Nandito ka lang pala. Halos nilibot ko na ang buong baryo sa paghahanap ng may handaan pero wala akong nakita. Kumatok na rin ako sa mga kabahayan. Nag-aalala ako sa'yo, mahal. Sa susunod magpaalam ka naman sa akin ng sakto. Ibigay mo ang address ng pupuntahan mo para naman masundo kita na maayos. Kung hindi namin nakita si Mang Kuryo sa daan, baka talaga nabaliw na itong si Sir Donyo, Mayora. Kanina ka pa kasi namin hinahanap dahil dadalhin ka sana namin. May pupuntahan tayo. Kasama natin si Esteban.
Inimbitahan tayo sa isang event na medyo may kalayuan dito. Kinakailangan mo ng assistant doon dahil napakaraming gagawin. Wala naman akong makitang iba mapagkakatiwalaan kaya itong si Esteban ang binigwit ko. Pasensya ka na Manong Kuryo sa disturbo. Kung hindi nyo po mamasamain, saan ho ba kayo pupunta? Anong oras na rin ho? Mag-alas 12 na ng gabi. Baka naman ho po pwedeng dito na lang muna kayo magpalipas ng gabi. Mukhang pagod din po kasi si Mayora. Kanina pa po kasi siya naglalakad at mukhang naligaw. Kaya pinatuloy ko na lang muna dito pansamantala. Hindi na Manong Kuryo. Nakakahiya po kasi sa inyo. Kung ano man po wala naman talagang problema. May sasakyan naman akong dala. Siya kasi, nag-alala talaga ako kasi hindi niya dala ang kanyang kotse. Akala ko pa man din hindi siya tumuloy. Pasensya na Sir Donyo. Pero hindi ko po talaga pahihintulutan na umalis kayo sa ganitong oras kasi delikado na ho. Kahit na may sasakyan pa kayo, hindi ho nalalayo ang panganib sa lugar na ito. Mas makabubuti kung magpapalipas kayo ng gabi rito. Manong Kuryo, alam mo naman na stricto akong tao, di ba? At mabilis din akong magalit. Kung mamarapatin nyo, aalis na kami. Pinutol ko si Donyo at sinabing hindi ako aalis dahil masama ang pakiramdam ko. Hindi ko na kayang magbiyahe. Kinakailangan ko talaga ng matinding pahinga at kung pwede lang sana ipagbukas na lang namin kung anuman ang lalakarin namin. Hindi ako sigurado sa mga sinasabi ng asawa ko. Basta kasi sa mga lakad-lakad, hindi niya isinasama si Esteban kaya imposibleng ordinaryong event lang yun. May kutob akong pwedeng dumanak ang dugo ko sa kung saan. Wala na silang nagawa lalo na nang sumang-ayon si Manong Kuryo sa akin. Hindi sila pumayag na doon na muna manatili. Umuwi sila. Malaki ang pasasalamat ko sa albularyo sa kanyang ginawa. Subalit, kinabukasan, nagising ako sa isang bangungot, Sir Jupiter. Sumama ang pakiramdam ko. Bigla na lang akong nasuka at laking gulat ko, Sir Jupiter, nang makita ang sumamang patay na mga uod. Napasigaw ako sa gulat. Tinawag ko kaagad si Manong Kuryo. Maya't maya lang, nakaramdam ako ng gumagapang sa loob ng katawan ko. Ramdam ko ang matitinik nitong mga paa. Naiiyak akong pinagkakalmot ang braso at paa ko pero wala naman akong makitang lumalabas man lang na kung ano. Pagkapasok ni Manong Kuryo, kaagad niya akong tinanong kung ano ba ang nangyayari. Nagsimula na ang kanilang paghihimagsik sa iyo, Mayora. Dito na nagsisimula ang kalbaryo ng buhay mo. Binalaan na kita mag-iingat sa kanila pero hindi ka pa rin nakinig. Binaliwala mo lang ang sinabi ko. Hindi ka na muna dapat umuwi sa inyo magmula ngayon. Dahil posibleng mas lalo maging delikado ang buhay mo. Kagabi pa lang amoy na amoy ko na ang kanilang binabalak na masama. Kung hindi kita iniligtas, paniguradong hindi mo na masisilayan ng araw. Sinabi ko naman sa kanya ang nararamdaman ko. Nag-iba ang kanyang ekspresyon. Mas lalo akong nainis sa kanyang mga sinabi, Sir Jupiter. Sa inis ko, mas lalo ko pang kinalmot ang katawan ko hanggang sa magsugat-sugat. Doon nawala ang pakiramdam ng gumagapang sa loob-loob ko. Naiyak na lang ako sa pag-iisip na mali ang kinahinatnan ko. Hindi naman ganun ang asawa ko dati pero nagbago ang lahat nang dumating si Esteban. Posible kayang siya ang magiging punot dulo ng pagkakasira ng pamilya namin. Kinakailangan na makauwi ng asawa ko sa bahay. Meron pa sa mga dapat gampanan ng responsibilidad. May sakit man siya o wala, iuwi ko siya. Asawa ko siya kaya ako dapat na masusunod. Yan ba ang dapat ibungat sa akin, Sir Donyo? Huwag niyo naman ho sanang kalilimutan na isa rin akong tao. Kung makapagsalita kayo parang hindi ganon ang tingin niyo sa akin. Tungkol sa asawa mo, wala siya rito. Maaga siya nagpaalam sa akin na uuwi na siya sa inyo dahil hindi siya komportable dito. Naiintindihan ko naman yun at tinayaan ko na lang din siya. Hindi pa siya umuwi. Sigurado ka bang umuwi na o tinatago mo lang? Ano naman pong dahilan para itago ko siya sa sarili niyang asawa? Wala naman ho akong dapat ipagkait sa inyo.
Mas mabuti yung umalis na lang kayo kung hindi nyo lang din ako bibigyan ng galang. Baka ho ireklamo ko kayo sa barangay sa klase ng pakikitungo nyo sa akin. Nakakalimutan mo na atang malakas ang koneksyon ko rito. Hindi po ako natatakot sa inyo, Sir Donyo. Kahit ano pang pagbabanta nyo, ang batas ang hahabol sa inyo. Kung hindi mo po ako mabibigyan ng galang kagaya ng pagturing nyo sa ibang taong mayayaman, mas mabuti pang umalis na kayo. Inuulit ko po, wala na ang asawa mo rito. Kahit ba halugugin ko ang bahay mo? Magagawa nyo lang po makapasok sa bahay ko kung may karapatang papeles kayo. Kung wala, madudungisan po ang pangalan nyo sa buong baryo. Huwag nyo rin po sanang kalilimutan na ako ang siyang pinagkakatiwalaan ng mga tao dito. Kesa sa inyong wala pang nakukuha ang posisyon. Asawa nyo lang ho ang ginagamit nyo para magkaroon kayo ng koneksyon. Pumasok si Manong Kuryo pagkatapos at sinabi niyang kinakailangan kong tumakas. May itinuro siyang bahay sa akin sa bukid, kung saan hindi ako masusundan ng kung sino mang magtatangkang pumatay sa akin. Hindi naman daw niya ako pababayaan kahit anong mangyari. Pumayag na lang din ako, Sir Jupiter, alang-alang sa kaligtasan ko. Hindi ko iniisip kung ano ang siyang kahihinatnan ko sa desisyong iyon. Pagod na pagod akong dumating doon at kaagad na nakatulog sa maliit na papag. Kinagabihan, magsasaing na sana ako nang masilayan ko ang isang figura ng babae sa may bandang maliit na kusina, hindi na lalayo sa kwarto. Kitang-kita ko talaga, Sir Jupiter, ang kanyang paggalaw na parang pinaghahanda ako ng makakain. Pamilyar na pamilyar ang kanyang figura. Tinawag ko ang kanyang pansin, inihinto niya naman ang kanyang ginagawa pero hindi ito lumingon sa akin. Nakaramdam ako ng kakaiba sa kanyang ikinilos, Sir Jupiter. Dahan-dahan akong tumayo. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Panay ang tawag ko sa kanyang pansin, humihinto siya sa tuwing tinatawag ko siyang Manang. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanyang direksyon habang pilit na inaalala ang kanyang figura. Pamilyar na pamilyar talaga siya sa akin na parang nagkita na kami o kaya naman ay nakilala ko na siya dati pa. Pag ko ay biglang sumagi sa isip ko si Manang Nelda, ang isa sa mga naging katulong ko noon na inabuso ko at namatay. Nagitla ako nang mapagtanto iyon. Otomatikong napahinto ang mga paa ko at naramdaman ko bigla ang pagkaubos ng dugo ko sa katawan dahil sa takot. Napalunok kong binulong ang kanyang pangalan sa ere. Doon ako mas lalong nagitla, Sir Jupiter. Inihinto niya ang paghiwa sa sibuyas at biglang tinusok ang kutsilyo sa sangkalan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Sa tindi ng takot ko, Sir Jupiter, pinangunahan ko na talaga. Tumakbo ako papasok ulit ng kwarto at pilit na isinara ang kawayang pinto. Nanginig ang buo kong katawan. Nang sa wakas ay masara ko na ito, napahinga ako ng malalim. Subalit paglingon ko sa likuran, isang babaeng walang ulo ang tumambad sa akin. Doon na ako nawalan ng malay. Nang magising ako, nakita ko ang sarili ko sa sahig. Maliwanag na ang paligid. Hindi man nasisikatan ng araw pero ramdam ko naman ang init. Bumangon ako. Napansin kong kakaiba na ang itsura ng balat ko. Tuyo at tuklap-tuklap na ang balat ko sa mga kamay at paa. May ilang bahaging nagkandapasa-pasa pero hindi naman masakit. Para itong manggang hinog na hinog, Sir Jupiter, na kapag pinisil ay lumulubog na lang ang balat ko at hindi na bumabalik sa normal. May tubig din na lumalabas na malansa ang amoy. Dali-dali ko namang kinuha ang isang salamin para tingnan ang mukha ko at napasigaw ako ng todo nang makitang kulubot na ang pisngi ko at laylay na rin ang sa bandang panga. Nalagas ang buhok sa may bandang doo at sa tenga, Sir Jupiter. Gusto kong umiyak pero walang luhang umagos sa mga mata ko. Sumagi na naman sa isip ko si Manang Nelda. Hindi kaya siya ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Hindi ko dapat sisihin ang asawa at kabit ko dahil wala naman silang kakayahan sa mga ganito. Paano na lang kaya kung nagkamali ng estima si Manong Kuryo?
Kinakailangan kong makausap si Manong Kuryo sa lalong madaling panahon, pero paano nga ba ako makakaalis ng ganoon ang itsura? Baka mas lumala rin ang sitwasyon kung sakaling magpakita ako sa publiko. Wala akong nagawa sa araw na yun kundi ang hintayin si Manong Kuryo sa munting kubo. Nandoon pa rin ang kaba na baka bulabugin na naman ako ni Manang Nelda, pero kinakailangan kong magpakatatag. Lumabas ako ng bahay at inobserbahan ang paligid. Nakakatakot kung tutuusin, Sir Jupiter. Tahimik ang paligid pero nakakakilabot ang mga huni ng mga insektong hindi ko naman alam kung saan nanggagaling. Idagdag pang may mga nagtataas ang puno at sa di kalayuan ay madilim-dilim na. Naiinis ako sa mga pumapasok sa isip ko, Sir Jupiter, kaya naman dumiretso na lang ako sa loob. Inantay ko si Manong Kuryo hanggang sa magdapit hapon pero hindi siya dumating. Mga bandang 8:00 ng gabi, natutulog na sana ako nang marinig ko ang mahinang katok sa labas. Dali-dali ko naman itong tinungo at napahinga ng malalim nang makita ang albularyo. May dala-dala siyang lampara. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ko. Hindi siya makapaniwalang malaki na ang pinagbago ng katawan ko sa loob ng 24 oras. Pinapasok ko siya at nag-usap kami. Dala niya pala ang masamang balita tungkol sa asawa ko. Pinatay siya mismo ni Esteban sa gitna ng maraming tao. Pinugutan niya ito ng ulo at nagsisigaw. Pinaghahanap ako. Naggulat ako sa balitang yun, Sir Jupiter. Napahagulgul ako ng matindi sa harap ng albularyo dahil hindi ko rin inaasahan na aabot sa puntong yun ang lahat. Kahit pinagbaantaan niya ang buhay ko, asawa ko pa rin yun. Tuluyan ang nakita ni Manong Kuryo ang totoong katauhan niya. Kinabahan ako doon, Sir Jupiter. Baliw na raw kung titignan na maigi si Esteban, halos hindi na siya makilala ng karamihan. Naging mabagsik siyang klaseng tao at wala nang pakialam sa kanyang paligid. Matagal akong natahimik. Pagko ay sinabi ko kay Manong Kuryo na kinakailangan kong bumaba sa bayan at harapin si Esteban. Wala na akong pakialam kung ano ang mangyayari sa akin. Nakahanda ko siyang harapin kung kinakailangan. Sinabi ko rin kay Manong Kuryo ang tungkol kay Manang Nelda at iyon ang pagkakamali ko, Sir Jupiter. Sa unang beses ng pagbigkas ko ng kanyang pangalan, nakaramdam ako ng panlalamig sa batok na parang hinipo niya ito. Naramdaman ko ring may tao sa likuran ko. Napansin ko rin ang mabilis na paggalaw ng mga mata ni Manong Kuryo. Tila may nakita siya sa likuran ko pero ayaw niyang ipahalata para hindi ako matakot. Patuloy siya sa pagtanong tungkol kay Manang Nelda. Dahan-dahan din namang nawala ang kakaiba kong pakiramdam at nakahinga ako ng maluwag. Sa ikalawang beses ng pagbigkas ko sa pangalan niya, bigla kong kinagat sa may bandang binti. Parang lamok. Hinampas ko ang bahaging yun. Ngunit laking gulat ko nang mapansing namamaga pala ito. Hindi ako nasaktan, Sir Jupiter, pero naramdaman ko ang paglubog ng balat at pagdaloy ng malagkit na likido sa kamay ko. Kinakabahan akong napatingin kay Manong Kuryo pero sinabi niyang kumalma na muna ako. Ginawa ko naman at nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol kay Manang Nelda. Sa ikatlong beses ng pagbigkas ko, doon na lumala ang sitwasyon. Hinablot ako bigla sa upuan at tumilapon sa ere. Pakiramdam ko nahulog ang bituka ko, Sir Jupiter, dahil doon. Hindi ko man lang namalayan ang pagbagsak ko sa isang banda at nanalaytay ang sakit sa buong katawan ko. Dumanak ang dugo at ang malansang likido sa sahig. Napasigaw pa ako sa sakit dahil sa likuran kong bumagsak, pero sa awa ng Diyos hindi naman ako nabalian. Kaagad na tumayo si Manong Kuryo at nilapitan ako. Nanghina ang katawan ko dahil sa pagkakabagsak, pero nilakasan ko na lang ang loob ko. Inilibot ko ang paningin, nagbaka sakaling makita ko kung sino man ang may gawa nun. Bigo ako, Sir Jupiter. Halos pabulong kong tinanong kay Manong Kuryo kung sino ang may gawa nun. Hindi siya sumagot. Sinabi niyang kinakailangan kong madala sa pagamutan para masigurong wala akong bali sa loob na maaaring hindi ko nararamdaman.
Akma na sana niya akong itatayo nang makita ko ang kanyang kamay na malaporselana ang kulay at may bakas ito ng dumi at sugat-sugat. Huminto ang paghinga ko, Sir Jupiter, nang mapagtantong hindi si Manong Kuryo ang kausap ko. Dahan-dahan akong napatingin sa may-ari noon ng kamay at halos kumawala ang kaluluwa ko nang makita ang nakakakilabot na mukha ni Manang Nelda. Nakangisi ito ng malapad, nakapilig ang ulo at nanlalaki ang mga mata. Sa puntong yun, alam kong katapusan ko na. Hindi pa ako nakakita ng multo sa malapitan at hindi ko rin nakalain na mangyayari ang ganong klase ng eksena sa buhay ko. Maya-maya lang narinig ko ang boses ni Manong Kuryo sa labas. Katok ito ng katok sa may pinto. Pagkalingon ko ulit sa tabi ko, wala na si Manang Nelda. Nabaliw na ata ako, Sir Jupiter. Hindi ko man siya nakikita pero nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Naririnig ko ang kanyang boses na tinatawag ako. Nakakapangilabot ang kanyang magaspang na boses na may halong iyak. Tinakpan ko ang tenga ko. Nagbaka sakaling hindi ko na siya marinig pa pero nasa loob siya ng isip ko. Sumigaw ako ng malakas. Nagmakaawang tigilan na ako. Napayakap ako sa mga tuhod ko habang umiiyak. Maya't maya lang, naramdaman kong may yumakap sa akin. Talagang si Manong Kuryo na. Tinulungan niya akong makatayo at pinakalma. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Nanghingi naman siya ng tawa dahil hinayaan niya akong mag-isa sa kabundukan. Hindi iniisip kung ano ang posibleng mangyari. Tinanong ko sa kanya kung ano ba ang nangyari kina Donyo at Esteban. Kailangan kong masigurong mali ang narinig ko kanina tungkol sa kanila. Napahinga ako ng maluwag nang sinabi niyang patuloy pa rin ang kanilang paghanap sa akin, subalit kakaiba na ang ikinikilos ni Esteban. Nalaman din niyang meron na pala itong nabiktima noon pa. Binarang at pinatay. Hindi raw nalalayo na ito ang siyang pakay niya sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako gustong patayin. Akala ko ba mahal niya ako? Akala ko ba tanggap niya ang pagkatao ko? Ilang buwan na namin itinatago ang relasyon naming dalawa sa mga tao pero hindi ko naman nakalain na darating sa puntong ito. Posible kayang ito ang siyang dahilan kung bakit siya napalapit sa akin? Plano niya ba talagang patayin ako bago ko pa man siya nakilala? Kahit wala ako doon, ramdam ko ang galit ni Donyo. Mabuti na lang at hindi naman na nagpumilit pa ang asawa ko at kaagad na rin siyang umalis. May kailangan kang malaman tungkol kay Esteban at Manang Nelda Mayora. Nagitla ako sa sinabi ni Manong Kuryo. Mas lalo akong naguluhan. Sumibol ng iba't ibang katanungan sa isip ko na hindi ko naman masagot-sagot. Kung ganun, kinakailangan kong ang kaharapin si Esteban kahit na alam kong delikado ang buhay ko sa kanya. Pinagtimpla ako ni Manong Kuryo ng pampakalmang tsaa na gawa sa mga halamang gamot. Tapos, tsaka na ako nagpahinga. Kinabukasan, wala na naman si Manong Kuryo. Halos hindi na rin ako lumabas ng kwarto sa takot na baka may kung sino na naman akong makita sa loob. Hindi ko alintana ang gutom, Sir Jupiter. Kabado ako ng malala. Kinuha ko ang isang librong nakapatong sa may lamesa at binuklat ito. Sa kalagitnaan ng pagliliwaliw ko, nakita ko ang isang anino sa libro. Nagmumula yun sa kung sinong dumaan sa labas. Inangat ko ang tingin pero wala namang tao. Tumingin ako ulit sa libro pero hindi naman naalis ang aninong yon. Hinayaan ko na lang muna pero ilang saglit pa'y may dumating pang isa. Hindi na ako nakatiis, Sir Jupiter. Bumaba ako ng higaan at hinanap ang mga aninong yon. Kita ko doon na mahaba ang buhok ng isa, tila babae at ang isa naman ay lalaki. Lumabas ako ng kwarto. Nagitla ako nang makita si Esteban na nakatalikod sa akin. Hindi niya ako napansin. Basta lang din siyang lumabas. Sa kabilang banda naman nakita ko si Manang Nelda. Kumabog ang dibdib ko. Anong meron sa kanila at parang pareho nila akong ginagambala? Anong koneksyon nila sa isa't isa? Sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni ko, nakaramdam ako ng bigat sa balikat pero wala na naman akong nakitang taong nakahawak sa akin.
Ngunit nakita ko na naman sa gilid ng paningin ko ang pagtakbo ni Manang Nelda palabas. Sinundan ko siya. Nakita ko naman si Esteban sa kabila. Tila hindi naman nila ako napapansin pero hinayaan ko lang. Alam kong hindi totoo ang nakikita ko, Sir Jupiter. Pero kung sakali mang magbibigay iyon ng kasagutan sa akin, makakabuti na rin. Nagtago ako sa isang tabi at pinagmasdan silang dalawang magkasama sa labas. May kung ano silang ginagawa na para bang nanghahanda ng kanilang kakainin. Nakita ko ang kanilang ngiti sa bawat isa. Hindi nila ramdam na may nakatingin na ibang tao. Ilang saglit pa'y nagulat ako nang makita si Manong Kuryo. Pasimple niya akong tinapunan ng tingin pero bumalik ulit sa dalawa. Manong Kuryo, maraming salamat po ah. Kahit papaano nakakain din kami ni nanay. Wala na rin ho kasi kaming pera pambili ng bigas man lang. Sakto na ho itong saging na dinala nyo. Ipapares na lang namin sa kamoting kahoy. Ayos na po ito pantawid gutom. Walang anuman, iho. Basta kung kinakailangan nyo ng tulong, huwag kayong mag-aalinlangan lumapit sa akin. Hindi rin naman ho kasi makakapagtrabaho si nanay ngayong linggo dahil masama ho ang pakiramdam niya. Hindi rin ho nagbigay si Mayora ng kanyang sweldo para sa 3 buwan niyang pinagpaguran doon sa kanila. Nakakabanas na nga po talaga ang ganong ugali ni Mayora. Sinabi ko na nga kay nanay na ako na lang ang magtatrabaho pero ayaw niya naman. Hayaan mo na lang muna ang nanay mo. Total, malakas pa rin naman siya. Pero kung tutuusin mas makakabuti kung aalis na lang siya doon at maghanap ng ibang papasukan. Malaki nga ang sweldo pero alam mo namang iba ang kanyang sitwasyon. Sakripisyo ang gusto niyang gawin para sa akin kahit kaya ko naman na rin magtrabaho. Ayaw niya ako magbanat ng buto kahit nagpipilit ako kung minsan. Ganun mo naman ako kamahal, di ba, Nay? Nay? Nagulat ako nang mapansing wala na rin si Manang Nelda sa tabi ni Esteban. Maya't maya lang, nakarinig ako ng bulong na parabang naiipit ang kanyang boses at magaspang. Lumubog ang puso ko, Sir Jupiter, nang pagtingin ko sa tabi nandoon ang mukha ni Nanay Nelda. Napakalapit dito, klarong-klaro ang kanyang maputlang mukha na puno ng ugat, nanlalaking mga mata at nakangisi. Kitang-kita rin ang uod na gumagapang sa kanyang nabubulok ng panga. Napasigaw ako sa takot at bigla na lang akong nagising. Pawis na pawis ako at habol-habol ang hininga. Kaagad kong nilibot ang paningin. Nasa loob pa rin ako ng kubo. Sa harap ko naman nakita ko si Manong Kuryo na alalang-alala. Napaiyak na naman ako sa kanya at sinabing hindi ko na gusto pang mabuhay kung yun lang din ang siyang gigising sa akin sa araw-araw. Napansin ko rin ang paglala ng balat ko. Kung titingnan ng mabuti, bulok na talaga ito na parabang napabaya ang prutas. Mas lalo akong napaiyak, Sir Jupiter. Nilamon ako ng iba't ibang emosyon. Takot, pagkabalisa, konsensya, lungkot at marami pang iba. Wala na akong makitang rason para mabuhay pa ng payapa. Tinanong ko si Manong Kuryo kung ano ba talaga ang dapat kong gawin at kung posible bang ipakita ko na lang ang sarili ko kina Donyo at Esteban. Subalit hindi sumang-ayon ang albularyo. Masyado raw itong delikado sa sitwasyon ko. Napatanong din ako sa kanya kung bakit hindi niya pa ako nagagawang lunasan, gayong alam naman niya kung sino ang salarin sa nangyayari sa katawan ko, kung sino ang nagbarang o nagkulam sa akin. Hindi naman siya sumagot at binaliwala lang ang katanungan ko. Ayaw ko naman sanang magduda, Sir Jupiter, pero nakakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Doon na naman nadagdagan ang isipin ko. Ikinwento ko na lang kay Manong Kuryo ang nalaman ko tungkol kina Esteban at Manang Nelda. Tinanong ko siya kung yun ba ang tinutukoy niyang dapat kong malaman. Tumango-tango siya. Kinumpirma niya sa aking mag-ina nga ang dalawang yun at ang pakay ni Esteban ay gantihan ako sa ginawa ko sa kanyang ina. Hindi na ako nagulat pa pero mas lalo akong nalungkot, Sir Jupiter. Mas lalo akong kinain ng konsensya. Hindi ko naman inasahan na ganun talaga ang kahahantungan ng lahat. Tao lang din akong nagkamali at nasilaw sa posisyon. Kung may pagkakataon mang maibalik ang lahat kapalit ng buhay ko, gagawin ko naman yun ng walang alinlangan para lang ako mapatawad ng taong mahal ko. Sinabi ko kay Manong Kuryo na gusto ko nang tapusin ang lahat ng paghihirap ko. Aniya, mangyayari naman daw yun pero kinakailangan ko munang magtiis para magkaroon ng bayad ang pinagdaanan ng mga taong nasaktan ko.
Ilang saglit akong natahimik. Pagkaway bigla siyang nagsuhestyon na bumalik kami sa bayan at tingnan ang sitwasyon ng asawa at kabit ko. Sumang-ayon naman ako kaagad. Nakatalukbong ako ng makapal na tela habang naglalakad kami. Panay ang tingin ng mga tao pero sinasaway naman sila ni Manong Kuryo. Nagpunta kami diretso sa kanyang bahay. Itinago niya ako pansamantala sa isang kwarto at umalis para kunin sina Donyo at Esteban. Kinakabahan ako, Sir Jupiter, ngunit inantay ko pa rin sila. Wala akong ideya sa kung ano ang gagawin ni Manong Kuryo, para bang ginawa ang eksenang yun sa isang pelikula kung saan kabado ang bida sa kung anuman ang kahihinatnan niya. Ilang saglit pa'y narinig ko na ang kanilang pagdating. Malinaw na malinaw din ang kanilang usapan tungkol sa akin. Kinakailangan ko siyang makita sa lalong madaling panahon, Manong Kuryo. Kailangan ko na maglinis ng kanyang kwarto. Napakadumi na ng loob. Hindi naman ako pwedeng pumasok doon ng basta-basta na walang paalam. Sinabi ko naman sa'yong walang problema kung sakali mang gusto mong linisin ang kanyang kwarto. Asawa ko naman siya. Alam mo naman matinik ang ugali nun, Sir Donyo. Hindi naman sa pag-aano sa asawa mo pero alam na alam ko ang kanyang galaw at pag-iisip. Napakahirap niyang basahin kung minsan pero nakikita pa rin kung ano ang kanyang ibig sabihin. Kapag sinabi niyang bawal, pwede pala. Pero kung minsan hindi pwede talaga. Mahirap pumasok sa kwarto niya magulo at baka maya-maya may mawala pa doon at ako ang siya maging salarin bigla. Baka sabihin magnanakaw ako o ano. Wala namang ibang makakagawa nun kung walang ibang papasok sa kwarto niya, di ba? Hindi ikaw nga siya magkakaroon ng kasalanan. O ano, ibibigay mo sa akin. Ikaw nga yung pumasok. Tama na ang usapan. Kahit kwarto ang usapan yung dalawa, alam ko kung anong tinutukoy nyo. Ano bang plano nyo tungkol sa kanya? May balita na ba kayo kung nasaan siya? Mahirap pa naman siyang hanapin. Wala pa rin akong ideya kung nasaan siya. Pero alam kong makikita ko rin siya sa mga susunod na araw. Bangkay na nga lang. Pasalamat nga siya at hindi ko inayaan mabulok pati ang kanyang mga daliri. Para kahit papano makakain pa rin siya. Busog pa rin siya kung sakaling mamatay siya anumang oras. Matindi ang kapit ng ginawa mo, Esteban. Hindi siya basta-basta makakatakas doon. Saan ka ba natuto nito? Nagsanay ako. Si Lola ang nagsanay sa akin nito nung 15 pa lang ako. Nahulaan niya magiging kapalaran ni nanay sa kamay ng isang mayora dito sa bayan. Kaya naman inihanda ko na rin ang sarili ko kung sakaling mangyari nga. Ang kaso nauhaw ako sa krimen, Manong Kuryo. Kaya pati ang ibang may galit sa akin at pinaglalaruan lang ako, pinatay ko na rin. Hindi ko rin nakalain na kaya mong gawin yan sa asawa ko. Sana naman ay kaunti na lang ang oras na meron siya para mapadali ang pagdispatch siya. Nasasabik na akong makuha ang kanyang posisyon. Huwag ka mag-alala, mangyayari rin ang gusto mo, Sir Donyo. Habang nabubuhay pa ako, walang ibang makakapigil sa akin. Kahit pa si Manong Kuryo. Tama ba ako tanda? Makakaasa ka sa akin, Nak. Bumagsak ang dugo ko nang marinig ang boses na iyon ni Manong Kuryo, Sir Jupiter. Tila nanigas ang buong katawan ko doon. Mas lalo akong naguluhan sa kanyang totoong katauhan. Anak niya rin kaya si Esteban at nahulog lang din ba ako sa bitag ni Manong Kuryo? Posible kayang plano nila itong tatlo at ako naman ay naging uto-uto. Kumabog ang dibdib ko at mas lalo akong nanghina, Sir Jupiter. Kung sakali man hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Wala akong makitang posibleng lusutan sa mga oras na yon. Pinigilan kong umiyak. Kinakailangan kong magpakatatag para makatakas at makaalis ng buhay. Naghanap ako ng posibleng lusutan. Nasa loob kasi ako ng malaking cabinet, Sir Jupiter. Kaya naman alam kong wala akong ibang magiging paraan kundi ang tumakas sa mismong harapan nila. Subalit hindi ko naman pwedeng gawin yun dahil ikakapahamak ko lang lalo. Maya-maya narinig ko ang mga upuang nagsigalawan. Paalis na sila. Pinagdasal kong sana ay umalis din si Manong Kuryo para makatakas ako ng walang kahirap-hirap. Ngunit hindi iyon nangyari. Nagulat na lang ako nang kanyang buksan ng kabinet at inutusan niya akong bumaba. Sinabi niyang hindi naman niya ako sasaktan at may rason kung bakit niya hinayaan na marinig ko ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Pinagamit niya pala ang kanyang katawan kay Manang Nelda. Ang ibig sabihin nun, si Manang Nelda ang siyang mismong kasama at kausap ko palagi at hindi ang albularyo.
Nilinaw niya sa akin na gusto niya akong tulungan basta tutulungan ko rin siyang makatawid sa kabilang buhay. Wala siyang galit sa akin dahil alam niya raw sa sarili niyang hindi naman yon makakatulong sa kanyang pamamahinga. Ang kanyang gusto lang ay magabayan ang kanyang anak na matutong magpatawad sa akin. Ang manang Neldang palagi kong nakikita doon sa kubo ay demonyong totoo na nagpapanggap bilang isang taong namayapa. Doon ko napagtanto ang lahat, Sir Jupiter. Napakabait na tao ni Manang Nelda at hindi ko nakita ang kanyang kasamaan noon pa man kahit na inaabuso ko siya. Meron siyang puso na hindi maiintindihan ng karamihan pero ako nakita ko ang kanyang pagiging maunawain. Umagulgul ako sa harapan ng albularyo at nanghingi ng tawad pero sinabi niya sa aking hindi ko na dapat pang gawing yun. Kinakailangan kong makaalis at magpakalayo-layo para hindi ako masundan ng kanyang anak na puno ng galit at ng asawa ko. Sumang-ayon naman ako sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit bago ako nagtungo sa pinto. Subalit huli na ang lahat. Pagkabukas ko mismo ng pinto, tumambad sa akin si Esteban na may hawak na kutsilyo. Pareho kaming nagulat sa isa't isa pero kaagad na nawala yun sa kanya at napalitan ng nanlilisik na mga mata. Napaatras ako habang nakatingin sa kanyang hawak na kutsilyong kumikinang sa refleksyon ng araw. Kitang-kita ko ang talim nito. Napalunok ako. Kinakailangan ko ng lumaban. Patuloy lang ang pag-atras ko habang siya naman ay nakangiting pang-demonyo. Panay ang kanyang bigkas sa pangalan ko habang sumusunod sa akin. Hindi ko siya pinapansin. Ayokong mawala ang atensyon ko sa hawak niya. Nanginginig na ang kalamnan ko, Sir Jupiter, pero pilit ko pa rin pinapakitang hindi ako takot. Hanggang sa napadikit na ako sa dingding. Nauntog ang batok ko sa isang altar na may nakasinding lampara. Sinubukan ko namang hanapin si Manong Kuryo nang hindi inaalis ang mata ko sa kutsilyo pero hindi ko siya nahagilap. Wala na akong takas. Halos marinig ko na rin ang kabog ng dibdib ko. Pagkuway narinig ko ang boses ni Donyo mula sa likuran ni Esteban. Mabuti naman at nagpakita ka na, mahal ko. Kumusta ka? Bakit parang ibang-iba na ang itsura mo ngayon? Naku, parang bangkay na ang kalahati ng katawan mo. Hindi ka ba nasasaktan? Nakakalakad ka pa rin ba na maayos? Kawawa ka naman, mahal. Napakahirap siguro ng pinagdadaanan mo habang kami nagpapakahirap ding mahanap ka. Anong pakiramdam mo ngayon nakaharap mo na ang kamatayan mo? Huwag ka namang masyadong malungkot, Mayora. Nandito naman na ako. Ginusto mo naman ang lahat ng to, di ba? Hindi pa pala alam ng asawa mo na may tinatago tayong dalawa. Tinatago? Anong tinatago niyong dalawa? Kawawa ka naman pala, Sir Donyo. Hindi mo alam na ang kakampi mo sa pagpatay ng asawa mo ay kaagaw mo sa kanya. May relasyon kaming dalawa. Pero syempre patibong ko lang yon para madali ko siyang mahuli. Ang kaso siya, kumagat talaga siya sa akin at nahulog ang loob. Ganon? Wala naman na yun sa akin. Wala rin naman ako ibang dahilan kung bakit ako nanatili sa kanya kung hindi dahil sa kanyang posisyon. Malamang kakainin ako ng dapat na sa akin. Kawawa ka naman pala, Mayora. Wala ka naman palang kakampi sa ngayon kundi ang sarili mo. Paano ngayon? Paano ka naman pala matutulungan yan? Bangkay ka na nga kung tignan eh. Oh, baka naman may gusto ka pang sabihin bago ka mamatay at mabulok ng tuluyan sa bahay na ito, Mayora. Pagkakataon mo na. Huwag ka mag-alala, ako na ang siyang bahala magatid sa mga tao ng kung ano mang sasabihin mo. Hindi ko sila pinansin. Nag-iisip ako kung ano ang pwedeng gawin. Wala akong karanasan tungkol sa pagkikipaglaban kung kaya't kinakailangan kong tansyahin kung ano ang posible kong magawa para makatakas. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalita ng dalawa. Tuloy-tuloy na rin ang pagkabog ng dibdib ko. Nang makita kong humakbang na palapit si Esteban sa akin, hindi na ako nag-isip. Bahala na kako. Bigla kong itinaas ang kamay ko at inabot ang lampara mula sa altar. Agad ko yung hinagis sa pagitan namin. Sa isang iglap ay kumalat ang napakalaking apoy sa pagitan ko at ng dalawa. Doon na ako dali-daling tumakbo palusot sa may likod bahay. Matindi ang kabog ng dibdib ko, Sir Jupiter, pero kinakailangan ko talagang maging matatag.
Ipinagdasal kong makaalis ako kahit papaano at mailigtas ang sarili. Hinanap ko na rin si Manong Kuryo pero bigo akong makita siya. Malungkot kong ipinagdasal na sana ay ayos lang siya kahit papaano. Mabuti na lang at nagawa kong makalabas sa nag-aapoy na bahay. Nadapa ako sa may bakuran ngunit nakagapang ako papalayo. Panay ang lingon ko sa likuran na baka nasundan ako. Bigla naman akong napahinto nang maramdaman kong may matigas na bagay akong nabangga. Laking gulat ko nang tumambad sa akin ang bangkay ni Manong Kuryo. Napasigaw ako, hindi ko alam kung sino ang pumatay sa kanya. Si Esteban ba o ang asawa ko? Sa kilabot ay dali-dali na akong tumakbo. Narinig ko ang bulyaw sa akin ni Esteban ngunit hindi ko siya nilingon. Kahit masakit pa rin ang katawan ko ay pinilit kong kumaripas papalayo. Sumuong ako sa kakahuyan. Iba sa gubat kung nasaan ang isa pang kubo ng albularyo. Hanggang sa nakakita ako ng isang bahay. Kumatok ako doon pero wala namang tao. Bahala na, pumasok ako. Mukha namang walang nakatira doon dahil napupuno na rin ng mga sapot ng gagamba ang paligid. Doon na muna ako nanatili at umiyak. Pagkuway nagulat ako nang magbukas ang pinto at tumambad sa akin ang mukha ng isang pulubing nagngangalang Estoy. Matanda na siya at walang pamilyang nag-aalaga. Takot na takot ako sa kanya, Sir Jupiter, pero sa araw na yun, napagtanto kong hindi pala siya baliw kundi isang manghuhula at albularyo rin. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin. Ikinuwento ko naman iyon sa kanya. Pagkuway nangako siyang tutulungan ako na makaraos sa sitwasyong yun. Dumaan kami sa likod ng kanyang bahay, Sir Jupiter, at naglakbay papuntang liblib na bukirin. Malayo iyon sa kinaroroonan ng bahay ni Manong Kuryo. Ilang oras din kaming naglakbay bago nakarating sa kanyang sinasabing lugar. Nagtawa siya at nakita niya kung sino ang may gawa nun sa akin. Hindi na siya nagulat pa doon dahil ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat-lahat. Nagbigay suhestyon siyang papatayin niya na lang si Esteban para matapos na rin ang paghihirap ko. Nagalinlangan ako, Sir Jupiter. Hindi ko gustong gawin na naman ang isang bagay na yon dahil natatakot akong kainin na naman ako ng konsensya. Naintindihan iyon ni Estoy at sinabing hindi niya lang titigilan ang binata hanggat hindi nito binibitawan ang sumpa ko. Nang magsimula na siya, nawalan ako ng malay. Pero ramdam ko ang sariling nag-iinit at nasasaktan. Rinig na rinig ko ang sigaw ni Estoy na parabang sinasaway si Donyo. Panay naman ang sagot ko sa kanya. Nang magsimula siya, nawalan ako ng malay pero ramdam ko ang sariling nag-iinit at nasasaktan. Rinig na rinig ko ang sigaw ni Estoy na parabang sinasaway si Esteban. Panay naman ang sagot ko sa kanya. Galit na galit ang tono ko pero hindi ko rin kaya ang kanyang ginagawa. Bulyaw ako ng bulyaw kahit hindi ko naman boses ang lumalabas sa sarili kong bunganga. Hanggang sa gumalaw na lang ang katawan ko. Tumayo ako sa kinauupuan at sinubukang sugurin si Estoy. Naaalala ko yun pero hindi ko ginusto yun. Pakiramdam ko ay may ibang nagpapagalaw sa katawan ko. Parang gusto ko siyang sakalin at patayin subalit mas malakas siya at nagawa niyang kontrolin ng katawan ko. Sa kanyang huling tiyempo doon napasunod ang katawan ko. Umiiyak akong nagmakaawa na tigilan na ang lahat at tatanggalin ko na rin ang sumpa. Hinimas niya ang mga braso at paa ko na parang tinatanggal ang lahat ng meron sa akin. Naramdaman ko ang paggalaw na naman ng kung anong matinik sa loob at lumabas ito mismo sa katawan ko. Sa mga daliri ko ito dumaan. Naging maginhawa ang pakiramdam ko pagkatapos noon. Muli na naman akong nawala ng malay at pagkagising ko nakita ko ang sariling nakahiga sa isang papag. Nakita kong may pagbabago na sa katawan ko. Unti-unting gumaling ang tila naaagnas ko ng katawan at talagang napakasarap sa pakiramdam. Doon ko namalayan na ilang araw din pala akong walang malay at inalagaan ako ni Estoy. Nagkaroon din ako ng balita sa asawa ko at kay Esteban. Nakita ang bangkay ni Donyo sa loob ng sunog na kubo ni Mang Kuryo. Si Esteban naman ay natagpo ang inuuod doon lang din sa bakurang iyon. Kahit papaano, nagkaroon ng liwanag ang buhay ko matapos ang lahat ng iyon, Sir Jupiter. Nagbigay iyon ng malaking aral sa akin na siyang isinabuhay ko
hanggang sa pagtatapos ng posisyon ko sa aming bayan. Hindi na ako ulit tumakbo at piniling maging isang ordinaryong mamamayan. Hindi ako pinabayaan ng Diyos kahit naging tiwalag ako sa Kanya. Pagod na ako. Sawang-sawa na akong paulit-ulit na marinig ang nakaririnding tunog mula sa loob ng isip ko. O baka sa kung saan naman talaga nang gagaling ang isinumpang musika at hindi ko lang guni-guni ang lahat. Ngunit maging ano paman, ayoko na. Suko na ako. Ipapadala ko lang itong liham ko. Pagkatapos, paalam na. Tawagin niyo na lang pala akong Edward. Dating estudyante sa UP Diliman pero taga-Bataan talaga. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang naging malagim na karanasan namin ni Mama. Ito ay para magbigay ng babala tungkol sa sinasabing sumpa ng kantang Gloomy Sunday. Totoo man o hindi ang sumpa, malaki pa rin ang kinalaman ng nasabing kanta sa mga huling sandali ni Mama. Agosto noong nagdaang taon nang umuwi ako sa amin. Nasa third year college ako noon. Laylay ang mga balikat at lutang. Basag na basag ang kalooban dahil bagsak ako sa 3 major subjects. Kasalanan ko rin naman kasi nawala ako sa focus ng magka-boyfriend. Tapos, naghiwalay pa kami. Ipinagpalit ako sa isang totoong babae. Pagdating ko sa amin, agad akong sinalubong ng mahigpit na yakap ni Mama. Ramdam ko nga lang ang lungkot sa yakap na yun kahit pa nakangiti siya sa akin. Sa katunayan, tinatraidor nga siya ng kanyang namumugtong mga mata. Halatang gagagaling lang sa mahabang pag-iyak bago ako dumating. Alam na alam ko kasing hindi pa rin siya tuluyang nakaka-move on sa pagkamatay ni Papa. May 2 taon na noon ang nakakaraan. Alam na alam kong pinipilit lang niyang ngumiti sa harap ko kasi ayaw niya akong malungkot o mag-alala. At yun din ang mismong dahilan kung bakit hindi ko masabi kay Mama ang kinakaharap kong problema. Ang alam lang niya, umuwi ako para sa bakasyon tapos babalik din sa UP pagsapit ng pasukan. Pinapasok ako ni Mama at sinabi niyang lilinisan lang niya ng mabilisan ang kwarto ko. Ang akala kasi niya sa susunod na linggo pa ang dating ko, kaya't hindi siya nakapaglinis ng bahay. Tanong ko naman sa kanya kung may umuupa pa ba sa kabilang bahagi ng bahay namin. Duplex kasi ang bahay namin. Kumbaga nahahati ito sa 2 unit. Ang likod at ang harap. Doon sa harap nakatira ang pamilya namin. Samantalang pinapaupahan naman ang bandang likod. Nagtaka ako kasi bahagyang natigilan si Mama sa simpleng tanong ko. Nagpunas nga siya ng pawis sa noo at saglit na hinaplos ang sentido. Kako kung may problema ba siyang iniisip. Wala naman daw. Sabi lang niya sa akin na wala na raw ang mag-asawang musikero sa pinapaupahang unit simula pa noong nagdaang 2 linggo. Doon ko na sinabi sa kanyang, Ma, doon muna ako sa likod mamamalagi. Medyo maingay po kasi dito sa harap eh. Gusto kong makapagpahinga muna sa tahimik na lugar ng ilang araw. Don't worry po, ako na ang maglilinis, okay? Sir Jupiter, lalo akong nagtaka. Namutla na kasi talaga si Mama. Ramdam kong hindi na simpleng pagkabalisa yun, kundi kilabot at pagtatago ng kung anong hindi ko alam. Tinanong ko ulit siya kung may problema pa ba sa pinapaupahang bahagi ng bahay, pero hindi naman siya sumagot.
Bagkus ay binigay na lang sa akin ang susi ng kabilang unit tsaka sinabihan akong huwag bubuksan ang ikalawang kwarto sa loob. Sabi ni Mama napakagulo pa raw kasi sa ikalawang kwarto ng pinapaupahang unit. Halos bodega pa nga raw kung titignan. Doon lang daw muna ako sa unang kwarto malapit sa kusina ng unit. Tumango naman ako tapos nagpaalam na siyang magpapahinga raw muna. Kinagabihan noon, naging maayos din naman si Mama. Mukhang wala nga siyang kakaibang ikinilos kanina lang pagdating ko. Ipinagluto niya ako ng paborito kong nilagang baka na may mais. Tapos masaya kaming naghapunan. Sakto kasi napawi ang pagod ko sa biyahe at sa paglilinis ng pinapaupahang unit. Masaya rin kaming nagkwentuhan habang naghuhugas ng pinggan at nang manood ng TV. Yun nga lang, nagbago na naman ang timpla ni Mama nang magpaalam akong matutulog na. Kita ko kasing bahagya na naman siyang namutla nang papalabas na ako. Niyakap ko si Mama. Ramdam kong gusto ko na siyang tabihan noon, lalo't miss na miss ko na rin siya. Nanaig nga lang ang tinatago kong hiya dahil sa pagbagsak ko sa UP. Kaya mas pinili ko pa rin doon na matulog sa kabila noong gabing yon. Gusto ko muna kasing iproseso ang lahat sa kalooban ko bago ko sabihin sa kanya. Ang hindi ko alam, ang pasyang yun na pala ang magiging simula ng karimlang mararanasan ko. Pumunta ako sa likod na bahagi ng bahay namin, doon sa pinapaupahang unit. Hindi naman na ito magulo kaya hindi ako nahirapang linisin. May 2 kwarto sa loob, 1 banyo tapos kusina. Yung banyo at 1 kwarto lang muna ang nilinis ko. Ni hindi ko binuksan ang ikalawang kwarto. Agad kong isinubsob ang mukha sa unan ng makahiga. Dinadalangin sana makatulog agad at nang hindi ko na gaanong maisip ang kabiguan sa sintang paaralan. Ang kaso, hindi ako dinadalaw ng antok, kahit pagod na ang kalooban at katawang lupa ko. Tumihaya ako, ninanamnamang tahimik at madilim na paligid ng kwarto. Saglit na tinignan ang oras sa cellphone ko. 10:40. Napadilat lalo nang may marinig akong tunog na nagmumula sa kung saan. Hindi ko masabi kung ano eksakto ang pinanggagalingan ng tunog. Pero katunog nito ang kinikiskis na salamin. Napakatinis, medyo masakit pa nga sa tenga kung tutuusin. Bumangon ako at sinubukang alamin kung saan nagmumula ang tunog. Napunta ako sa harap ng nakasarang kwarto ng pinapaupahang unit nang hindi nagbubukas ng ilaw. Bubuksan ko na sana ang pinto, ngunit napapitlag ako nang hawakan ko ang doorknob. Bigla kasing sumabay sa matinis na tunog ang isang napakalungkot na lumang musika. Isang kantang natukoy kong pinapatugtog ni Mama sa kabila. Pagkatapos sa di malamang dahilan, nanginig ang kalamnan ko at bumilis ang tibok ng dibdib ko. Bigla ring bumulaga sa utak ko ang mga nangyari sa UP, ang iyak ko nang magkahiwalay kami ng jowa ko at ang hagulhul ko nang malamang bagsak ako. Dali-dali akong bumalik sa kwarto at isinubsubulit ang mukha sa unan. Pinipilit takpan ang tenga upang hindi marinig ang matinis na tunog at ang malungkot na kanta. Subalit sadyang naririnig ko pa rin sila. Kasabay ng muling pagbigat ng pakiramdam ko at muli kong pag-iyak. Hanggang nagsilbi na silang pampatulog ko noong gabing iyon. Kinabukasan wala na ang parehong tunog pagkagising ko. Pero napakasakit naman
ng aking ulo. Agad akong bumangon, naligo, nagbihis at pinuntahan na si Mama. Pagdating ko sa harapang bahagi ng bahay, bumungad sa akin ang napakababangong sinangag at kape. Maliwalas din ang bati sa akin ni Mama ng magandang umaga. Bagamat halata kong umiyak na naman yata siya ng magdamag. Habang kumakain, tinanong ko si Mama kung ano ba yung pinapatugtog niya noong nagdaang gabi. Kako kahit hindi ko narinig ng maayos, medyo depressing at nakakikilabot kasi yung kanta. Sabi naman ni Mama, wag ko na lang daw pansinin at nagpapaantok lang siya noon. Hindi raw kasi siya makatulog. Naiisip na naman daw niya si Papa dahil miss niya na raw ito. Kaya naman sinamahan ko si Mama noong araw na yon para magtirik ng kandila sa simbahan. Pagkatapos dinalaw din namin ang himlayan ni Papa. Doon nakita kong hirap pa rin si Mama na tanggapin ang pagkamatay ni Papa. Hagulhul pa rin ang iyak niya sa may puntod ni Papa. Kagaya ng iyak niya noong mismong pagpanaw ng kanyang kabiyak. Nadala tuloy ako kaya nagsimula na naman akong malungkot imbis na gusto ko sanang pasayahin si Mama noong araw na yon. Pagkatapos ng hapunan, nanood lang kami ng TV ni Mama. Tapos natulog na rin. Ako doon ulit sa kabilang unit kasi bumibigat na naman ang pakiramdam ko. Gusto ko na namang mapag-isa sa dilim at katahimikan. Gusto ko na namang umiyak ng umiyak. Ang kaso, habang nakasubsob sa unan, narinig ko na naman ulit ang matinis na tunog at ang lumang musika. Napabangon ulit ako habang pinupunasan ang mga mata. Umalo sa mabigat kong kalooban ng matinding pagtataka kung ano ba talaga ang kakaibang tunog na yon. Kaya naman pumunta ulit ako sa harap ng saradong kwarto. Bubuksan ko na sana ito. Ngunit bigla na naman akong natigilan nang manginig ulit ang kalamnan ko. Bigla rin akong pinagpawisan ng malamig tapos lalong lumalakas ang matinis na tunog sa tenga ko. Tuloy-tuloy ang pagpapatugtog ni Mama ng malungkot na kanta. Kinikilabutan na talaga ako noon at gusto ko nang bumalik sa higaan ko pero masidhi rin ang kagustuhan kong malaman kung ano ang nasa likod ng saradong pinto. Kaya biglaan ko itong binuksan at sinindihan ang ilaw at nagtaka ko lalo kasi iisang kama lang naman ang naroroon. Hindi naman ito magulo gaya ng sabi ni Mama. Sumilip ako sa ilalim ng kama. May nakita akong iilang mga lumang kahon. Tumigil ng matinis na tunog kaya't nangibabaw ang malungkot na musika na pinapatugtog ni Mama. Tinitigan kong lalo ang mga kahon at kinutuban ako ng masama. Gayunpaman nilakasan ko ang aking loob kahit kinikilabutan na ako. Bumalik ako sa kwarto ko. Kumuha ng walis tambo at pumunta ulit sa kabilang kwarto. Maingat kong nilabas ang isang malaking kahon mula sa ilalim ng kama habang winawalis ang mga alikabok. Binuksan ko ang kahon at nakita ang isang kakaibang bagay na gawa sa mga tila basong babasagin. Napatanong ako sa sarili kung ano yun. Naalala kong mag-asawang musikero nga pala ang dating nangungupahan sa amin. Kaya naisip kong baka isang musical instrument ang nasabing bagay. May gitara pa nga sa isa pang malapad na kahon doon. Binuksan ko pa ang ibang mga kahon doon, tuloy-tuloy ang pagpapatugtog ni Mama ng malungkot na kanta. May nakita akong mga musical sheets tapos ilang mga personal na gamit gaya ng mga damit at sapatos.
hanggang sa nagulat ako nang mabuksan ang isa pang may kalakihang kahon. Sa loob kasi nito may mas maliit pang kahon na kahoy at nababahiran ng tuyong dugo. Nanginginig kong kinuha ang dugo ang kahon. Ramdam kong nanunuot na rin sa kalooban ko ang napakalungkot na boses ng singer sa pinapatugtog ni Mama. Lumunok ako ng laway, tsaka binuksan ang hawak. Sa loob, nakita ko ang iilang mga cassette tape at isang maliit na notebook. Binuklat ko ang notebook. Napansing ang unang pahina lamang nito ang may laman. Patula ang pagkakasulat, kaya naisip kong lyrics yun ng isang kanta at ito ang sinasabi ng iilan sa mga talata. Gloomy is Sunday. With shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there will be candles and prayers that are sad. I know, let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Sir Jupiter, lalo akong nangilabot nang mabasa ang nakasulat. Tungkol kasi sa kamatayan eh. Nagpalingalinga pa nga ako sa kwarto para siguraduhin walang multong naroroon. Ako pa rin ang mag-isa sa kwarto. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pinapatugtog ni Mama. Mukhang pinapaulit-ulit niya ang parehong kanta ng walang katapusan. Makalipas ang ilang sandali, tinignan ko naman ang mga cassette tape na nasa loob din ng duguang kahon. Binasa ko ang mga kopya ng mga lyrics ng mga kantang nilalaman nila. Nakuha kasi ng nakapangingilawot na lyrics ang pansin ko. Naisip kong gusto kong marinig kung anong kanta ang mga ganoong lyrics. Pero wala naman akong makitang kanta sa mga kaset na tumutugma sa nabasa ko. Ilang sandali pa bumalik na ako sa kwarto ko, dala ang notebook. Tuloy-tuloy pa rin talaga si Mama sa pagpapatugtog at hindi ko pa rin masyadong maintindihan ang kanta dahil nasa kabilang bahagi ito ng bahay. Nang makahinga na ako, naalala kong hindi ko pala naisara ang kabilang silid. Subalit, napatili ako ng bahagya nang marinig kong biglang nagsara ang pintong yun. Ilang segundo lang, nagsimula naman ang napakatinis na tunog na nagpakilabot sa akin. Hindi ako nakatulog ng maayos noon, Sir Jupiter. Kaya maaga akong lumawas para bumili ng pandesal. Medyo mabigat nga lang ang gising ko kasi bumungad na naman sa akin ang tuloy-tuloy pa ring pagpapatugtog ni Mama. Nagtataka na nga ako kung paano niya nai-rewind ang pinapakinggan. Hindi pa siya natulog? Nagpatuloy ako papunta sa bakery. Inisip kong tsaka ko na i-check si Mama pagbalik ko para may almusal nang nakahanda. At habang naglalakad pa uwi, binati ako ng isang kapitbahay naming babae. Sinabi niyang matagal na raw niya akong hindi nakikita at di raw niya alam na nakauwi na pala ako. Nagkakwentuhan kami saglit hanggang sa masabi niyang, "Uy, Edward, bantayan mo yung mama mo ha. Hindi biro ang pagkagulantang niya nang magpakamatay si Vicente." Nagulat ako. Sinong Vicente? Tsaka nagpakamatay? Bakit walang nabanggit si Mama? Inusisa ko ang kapitbahay namin, Sir Jupiter. Doon ko na lamang nagpakamatay pala ang umupa sa unit namin, may 2 linggo pa lang kakaraan. Nagpakamatay ito dahil naunang pumanaw ang asawa sa cancer. Muli kong narinig ang matinis na tunog mula sa kung saan.
Kaya pala naaalala na naman niya palagi si Papa. May nangyari pala dito sa bahay habang wala ako. Tuloy-tuloy na humuhuni ang matinis na tunog sa isip ko. Sir Jupiter, dali-dali akong bumalik ng bahay. Halos mabitawan ko nga po ang bit-bit na supot ng pandesal. Pakiramdam ko gusto kong yakapin si Mama noon. Pakiramdam ko gusto kong pawiin ang trauma at lungkot na kanyang dinadala. Tuloy-tuloy ang takbo ko habang tuloy-tuloy lang din ang nakakikilabot na matinis na tunog sa isip ko. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang malungkot na kantang pinapatugtog ni Mama. Gloomy is Sunday. With shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there will be candles and prayers that are sad. I know, let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Nanginig ang kalamnan ko. Nabitiwan ko ang supot ng pandesal sa sala. Hindi ko maintindihan kung bakit napakabigat ng pakiramdam at napakasama ng kutob ko noong sandaling yun. Pumunta ako sa kwarto ni Mama at napahiyaw nang makita ang nanay ko. Nakahilata sa kamang nababanlawan ng dugo. Bumubula ang bibig. Naramdaman kong nilamon ng matinis na tunog at ng malungkot na lumang kanta ang pagkatao ko. Sir Jupiter, mabilis lumipas ang mga araw nang hindi ko ramdam. Maya't mayang humuuni sa isip ko ang napakatinis na tunog. Mabilis lumipas ang burol at libing ni Mama nang hindi nangunguya ng utak ko ang mga nangyari. Umiikot kasi sa isip ko kung bakit nagawa ni Mama yun. Oo, iniinda pa rin niya ang pagkamatay ni Papa. Pero wala naman sa pagkatao niya ang magpakamatay. O baka hindi ko lang alam. Siguro, hindi ko na alam kasi nasa ibang lugar ako. Hanggang sa narinig ko na naman ang matinis na tunog pagkatapos ng libing. Nakahiga ako noon sa kwarto ni Mama, sa mismong kama kung saan ko siya nakitang walang buhay. Bumangon ako at tinignan ang lumang radyo ni Mama na nakapatong sa tukador. Nakita ko rin ang isang cassette tape na nakalapag sa ibabaw ng radyo. Nilapitan ko ang radyo at tinignan ang tape. Blank tape pala ito ngunit may nakasulat sa lalagyan. Gloomy Sunday. Iniwan ko ang tape. Dali-dali akong bumalik sa pinapaupahang unit habang tuloy-tuloy ang matinis na tunog sa isip ko. Binuksan ko ang kwarto kung saan nagpakamatay si Vicente. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nasa ibabaw na ng kama ang kakaibang instrumentong tila mga basong salamin. Doon ko na kumpirmang doon mismo nang gagaling ang matinis na tunog. Umiikot-ikot ito kahit wala naman akong nakikitang gumagamit. Ilang sandali pa lalo akong nanigas nang dumapo sa pandinig ko ang kantang Gloomy Sunday mula sa kwarto pa ni Mama. Tumingin ako ulit sa salaming instrumento at napansing naroroon pala sa tabi nito ang maliit na notebook. Kinuha ko ang notebook tsaka kumaripas pabalik sa harapang unit. Ni hindi ko na naisara ang mga pinto doon sa likod. Pagbalik ko sa kwarto ni Mama, hindi naman nakasalang ang tape sa radyo. Di ko na maintindihan kung talaga bang guni-guni ko lang ang pagtugtog ng Gloomy Sunday. Isang sumpaw sadyang pinaglalaruan lang ako ng aking isip. Subalit na itanong ko rin sa sarili, bakit kaya pinapatugtog palagi ni Mama
ang malungkot na kanta. Lumabas ako ng kwarto ni Mama. Hindi na nawala ang malungkot na musika at matinis na tunog sa isip ko. Pumunta ako sa kwarto ko sa mismong unit ng pamilya namin. Saka doon nagkulong. Habang dinig ko ang musika, binasa ko ang lyrics na nasa maliit na notebook. Gloomy is Sunday. With shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Pakiramdam ko kinakausap ako ng kanta. Pakiramdam ko pinapalabas nito ang lahat ng lungkot, kabiguan at kadiliman mula sa kalooban ko. Pinaparamdam nito sa aking isa kong palpak na estudyante. Pinaparamdam nito sa aking wala na ang mama ko. Soon there will be candles and prayers that are sad. I know, let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Araw-araw humuhuni sa isip ko ang lumang kanta at ang matinis na tunog. Tunog mula sa napagalaman kong isang glass harmonica. Nung una nararamdaman kong dinadamayan ako nito sa aking pagkalugmok. Subalit nitong mga nagdaan lang, nararamdaman ko ng hinihila na ako nito sa hukay. Pakiramdam ko, gusto ko nang sundan si Mama. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Palagi na akong nagigising ng umiiyak at pawis na pawis. Minsan may laslas pa sa palapulsuhan at may dugo sa bedsheet. Hinahanap sa madidilim na umaga ang mababangong kape at sinangag. Hinahanap-hanap si Mama. Hinahanap-hanap ang mainit na kalinga sa gitna ng nakaririndi na tunog. Gloomy Sunday. Dreaming. I was only dreaming. I wake and I find you asleep in the deep of my heart. Mama, asan ka na? Pagod na po ako. Pagod na ako. Sawang-sawa na akong paulit-ulit na marinig ang nakaririnding tunog mula sa loob ng isip ko. Takot na ako sa sumpang ito. Isang lumang sumpang mukhang totoo nga. Ayoko na, Ma. Suko na ako. Gusto ko nang sumama sa inyo ni Papa. Isama ninyo na ako. Darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you. Gloomy Sunday. At syempre, ang inyong pinakahihintay, eto na ang ating shoutout portion. Shoutout kay Mikay, Shumara, Rose Amparo Bugabel, Melinda Inyosa, Dory Farnican, Mickey Kaluwag, Jane Ruiz, shoutout din kay Nelia Tijano, Jessie Butron, at kay Gresel Pamplona. Special shoutout naman kay Lay Lucero. Maraming salamat sa magagandang komentong iyong pahatid sa amin. Sa mga hindi po nabanggit, kayo naman ang susunod naming isa-shoutout. Huwag pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, Sitio Pangil at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat. Magandang araw.